yan si Jonas. Dahil biyuda ka na naman. Kailangan mapaniwala mo silang nagbubuksa ka para makuha mo yung simpatya nila, lalo na si Catherine. Lord, parang ako na lang po talaga mag-isa. Sana naman po huwag niyo pong kunin yung tumatayo pong daddy ko ngayon. Siya na lang po yung natitira kong pamilya. Pumatay ka na kasi, Jonas. Ano sinabi mo? Ano na naman ba ginagawa mo dito? Pinibitahan po namin ko sa presinto. Saka nasabi ko na lahat Ano pa bang gusto niyo sabihin ko? Ngayon, pilitin mo kaming maniwala na aksidente nga ang nangyari. Wala akong balak saktan si Jonas. Dahil gusto ko makuha yung atensyon ni Jonas. Pinangakuhan ako ng kasal ni Jonas. Pagkatapos nun, bigla na lang niya akong iniwan. Walang dahilan para makulong ako. Sa ngayon, wala. Pero babalikan kita. Kasabay nun, kukunin ko na rin si Catherine sa'yo. Maklase ka talaga dumiskarte. Nakaratay ka na dyan. Ikaw pa rin ang bida. Ano bang ginawa mo? Pati ikaw naging target na ni Scarlett. Si Scarlett ang may dahilan kung bakit muntik na mamatay ang Tito Jonas mo. Palagi niyo lang po pinagbibintangan si Mami eh. Katulad po na nakulong po siya. Marami na nagawang kasamahan si Scarlett. Kailangan siya mapigilan. Diin namin niyo rin po. Kayo po yung nag-set up kay Mami. Sasamahan niyo po, ikaw pati na rin si Nanay. Kapag hindi niya malaman yung totoo, baka hanggang ngayon naniniwala pa rin siya sa lahat ng mga kasinungalingan ni Scarlett. Baka magalit yung bata kay Madam. Eh siguradong si Madam Isabel naman ngayon ang magagalit sa inyo. Yun na nga kaya kailangan may ginagawa tayo para makabawi. Kailangan natin malaman na may mali talaga dun sa nangyari kay Jonas. Sinabi na po sa akin ni Tito Benedict ang lahat. Naglagay po siya ng baril sa sasakyan ni Mami para pumakulong siya. Ngayon, sino sa atin ang nagsasabi ng totoo? Akala ko pa naman hindi po kayo magsinungaling. Pero mas makakarang pala pong tao. Huwag na po kayo magpaliwanag. Mas mabuti pa po umalis na lang kayo. Pero anak, pati ba naman bata pa iikutin mo pa? Narinig mo naman ang lahat, di ba? Umalis ka na daw. Wala kaming panahon humarap sa mga taong sinungaling na katulad mo. Sigurado ko siya yung lalaki na dito ang punta dito kagabi. Siya mismo yung pumasok dito. Yes sir, bibihirang lalaking pumunta sa clinic na to. Kaya sigurado po ako sir. Salamat ah. Si Jonas yung pumunta dito na isa. Alam ko na kung bakit siya napunta dito. Ano yan, boss? Alamang yung records ni Scarlett. Yun ang sinadya na rito. Kaya siguro tayo nakaunahan. Kaya wala na yung records yung hinahanap. Malamang yun ang tinatago ni Scarlett. Yung hindi pwede malaman ng ibang tao, kaya gusto niyang patayin. Ano naman kaya? Hindi ko alam. Pero malamang ito yung makakasama kay Scarlett. Kaya handa siyang pumatay. Paulit-ulit kong sinabi sa'yo na wala talaga ako kasalanan. Siguro naman ngayon maniniwala ka na. At least alam mo na kung ano yung totoong nangyari. Catherine, malaki ka na. Alam ko na, alam mo kung sino dapat mong paniwalaan. Alam ko na nga po ba talaga? Of course! Katulad na lang nitong binibintang nila sa akin ngayon, na ako daw yung may kasalanan kung bakit na-aksidente si Jonas. Catherine, alam na natin ngayon kung sino yung nagsasabi ng totoo. Hindi ko naman kasalanan kung bakit ganyan yung nangyari kay Jonas eh. Alam mo, Catherine, kahit kanino ka pa nanggaling, dapat sa akin ka lang makikinig. Kasi pinaglalaban ko yung pagiging mami ko sa'yo eh. Kaya gusto ko pamilya pa rin tayo. Tayo yung magtatanggol sa isa't isa. Madam, water po. Nawala na naman yung tiwala sa akin ni Kat. Sabi ko pa naman, yung gusto ko, na kung meron siyang pagkakatiwalaan na tao, ako yun. Eh madam, hindi niyo naman po ito ginusto yung nangyari eh.
Pero kasi naawa ko sa kanya. Ang dami-daming kaguluhan na nangyayari sa buhay niya. Tapos yung mga tao sa paligid niya, iniisip niya lahat masama. Kasama na rin ako doon. Kasi naman to si Sir Benedict eh. Bakit niya pa kasi inisplok yun kay Catherine? Kasalanan niya to, ha? Tama naman si Catherine eh. Kasalanan ko naman talaga. Eh, bakit pati ikaw, madam? Eh kasi hinayaan ko si Scarlett na makulong. Kahit alam ko na wala naman siyang kasalanan. Mami, gusto niyo ako nalang po magbantay kay Tito Jonas. Anak, hindi. Kailangan umuwi na tayo. It's really late. Pero wala po siyang kasama. Paano po kung magising siya? Meron naman siyang mga nurses at saka doktor na nagbabantay sa kanya. Nagbili na rin ako na kung merong improvement kay Tito Jonas mo, tawagan tayo anytime, kahit is oras ng gabi. May nag-text ata sa'yo. Baka si Michael na yan, tingnan mo. Halika na. Halika na. Bakit wala si Jonas? Kung nagpapalusot ka lang dahil hindi mo kaya yung trabaho mo, sabihin mo na lang sa akin, hindi naman pwedeng mawala si Jonas na parang bula. Nasaan nga si Jonas? Chester, bilisan mo. Baka hindi nakayanin ni Jonas to sa biyahe. Benedict, saan mo ba ako dadalhin? Ba't mo ba ako tinakas sa ospital? Jonas, dapat magpasalamat ka sa akin. Niligtas ko ngayon ang buhay mo. Anong ibig mong sabihin? Ang alam ko, may gustong pumatay sa'yo. Kaya mo gustong makausap si Isabel. At hindi ko hahayaan na mangyari ulit ba? Kapag hindi mo pa nasasabi kay Isabel ang mga alam mo. Si Isabel nga ang totoong nanay ni Catherine. Sige na, ihinto mo yung sasakyan. Sandali lang, please. Hello? Isabel? Dalhin mo ako ngayon kay Isabel. Nga, Chester. Uminom ka nga muna ng tubig dyan. Kalma ka lang, Insan. Kanina ka pa aligaga. Paano naman ako hindi matetensyon? Walang nangyari dun sa inutusan kong iligpit si Jonas.
Dahil wala na daw siya dun sa kwarto niya. Naku, malamang nagising yun tapos tumakas. Tapos ang ikinakatakot ko pa, baka kampi na siya ni na Isabel. Pag nagkataon, baka ikanta ka na nun. Hindi ako magtataka kung susugod na lang agad dito sila Isabel. Hindi pwede yun. At kahit malaman nila, hindi ko hahayaang makuha nila sa akin si Catherine. Buhay at kayamanan ko nakataya dito. Hindi pwede malaman ni Catherine na si Isabel ang totoong nanay niya. Kaya wala siyang pwedeng makausap kina Isabel at Jonas. Dapat mailayo na natin yung bata. Benedict, ano ba? Nasasaktan na ako. Saan ba tayo pupunta? I'm sorry, pero kailangan mong bilisan. Hindi tayo aalis, pero may kailangan kang nakausapin. Jonas? Bakit siya nandito? Benedict, nakita mo nga yung sitwasyon niya. Nangihina siya. Isabel, kailangan niyang kayanin. Dahil may sasabihin siya sa'yo. Jonas, ano sasabihin mo? Isabel, alam ko na yung totoo. Si Scarlett, siya ba may gawa nito? Oo. Gusto niya akong patay. Hayop talaga yung babaeng yun. Pero bakit kanya sasaktan? Dahil alam ko na ang totoo. Isabel, gusto kong sabihin sa'yo. Si Catherine. Ano yung tungkol kay Catherine? Si Catherine. Anak mo si Catherine. Ikaw ang totoong ina, Isabel. Isabel, maniwala ka sa akin. Nakita ko ang records ng surrogacy mo. Anak mo si Catherine. Ako yung totoong nanay ni Catherine. Kaya pala, kahit anong gawin ko, hindi ko siya malayuan. Diyos ko, maraming salamat. Kami po yung totoong mag-ina. Benedict, Jonas, ito na yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Akala ko dati wala na akong pag-asa na makuha ko si Catherine. Dahil surrogate mother lang ako, pero yung pala... Kasalanan lahat ni Scarlett. Matagal niya nang alam pero itinago niya sa atin. Catherine, halika na. Uuwi na tayo. Anak, Isabel. Anak ko. Catherine, please. Isabel. Wala ka talagang isang salita. Sabi mo lalayuan mo si Catherine. Sinungaling ka talaga? Tama na! Mami! Papaya! Ikaw! Walang yaman! Nararamdaman ko may hindi kasi nasabi sa akin. Sabihin mo sa akin, anak. Anak? Alam mo kaya ayaw ko pinapausap sa'yo yung anak ko kung ano-ano pinapasok mo sa isip niya. Tara na. Catherine, di ka na! Pwede kitang kasuhan ulit ng kidnapping at trespassing sa ginagawa mo niyan. Kaya pwede ba, lumayas ka na? Layas! Lumayas ka sa akin. Kaya pala ganyan na lang ako ilayo kay Catherine. Ni ayaw niya kami maglapitin. Kasi kami pala talaga yung tunay na mag-ina.
Malamang natatakot na si Scarlett malaman ng totoo. May malinaw na sa atin na pinaikot lang tayo ni Scarlett. Mas pinili pa niya yung sarili niyang interes kaysa maging patas kayo para kay Catherine. Walang hiya talaga si Scarlett. Hindi ko talaga siya mapapatawad dito sa ginawa niya. Pinangangalandakan niya dati na akong nagnakaw ng anak niya. Nabayaran ako. Na manggagamit ako. Na ipokrita. Yung pala. Kaya mo na. Di bale, at least ngayon, nabuko na natin ang sikreto niya. Kung nabuhay siya sa kasinungalingan niya, ngayon naman ako naman susupalpal sa kanya ng katotohanan. Wala siyang anak. Kukunin ko si Catherine sa kanya. Magbilang na siya ng masasayang oras niya. Hello, Jonas? Jonas, pasensya ka na kung hindi ko nasabi sa'yo agad na papunta kami kay Catherine. Pero gusto kong sumama, Isabel. Gusto kong harapin si Scarlett. Binalak niya akong patayin para hindi ako magsalita sa inyo. Gusto ko siya i-demanda. Jonas, tama naman yung pagdedemanda mo, pero hindi ba makakasama sa'yo yan? Kasi nanggaling ka pa lang sa ospital. Ang kailangan mo ngayon, magpagaling. Padating na yung nurse na titingin sa'yo habang nagpapagaling ka. Salamat, Isabel. Hindi, dapat ako ang magpasalamat sa'yo. Dahil kung hindi dahil sa'yo, baka habang buhay na tayong niloloko ni Scarlett. Ngayon napatunayan ko kung gaano kasama ang ugali ni Scarlett. Ako noon pa, nung pinapatay niya pa ako. Kaya nga natatakot ako para sa anak ko. Baka mamaya, gawin din niya kay Catherine kung anong ginawa niya sa akin noon. Sige. O, sige na. Pupuntahan pa namin ni Benedict si Catherine. Oh my God, hindi ko makontak si Catherine. Stop worrying, Isabel. Ngayon alam na ni Scarlett na hindi niya katugo si Catherine. Hindi safe sa kanya yung anak ko. Kahit na. Just think positive. Pag uwi natin, sisiguraduhin ko na kasama na natin si Catherine. Hello? O, sige. Magkita tayo dyan. Sino yon? Mga bata ko yan. Pinapunta ko sila kay na Scarlett. Gusto kong makasiguro na hindi mag-aalma yan si Scarlett pag kinuha natin si Catherine. Sige. Bilisan natin, ha? Kasi mahalaga sa akin yung bawat segundo. Dahil kapakanan ng anak ko nakasalalay dito. Nasa inyo lang po pala yung cellphone ko Akala ko naman po nawawala. Sorry anak ha. Kanina kinuha ko lang sa kwarto mo. Nasira kasi yung cellphone ko kaya hiniram ko muna. Okay po, no problem. Anak, meron nga pala akong sasabihin sa'yo. Ano po yun? Gusto ko kasi sanang umalis muna tayo dito sa bahay. Saan naman po tayo pupunta? Siguro naman alam mo na sobrang stress ako dito, di ba? Tsaka ikaw, hindi mo ba nare-realize na hindi tayo titigilan ni Isabel sa panggugulo niya sa atin? Naalala mo noon, nag-decide ako na magstay tayo sa Amerika? Kasi
Ako lang naman yung gumagawa ng paraan para makaiwas sa mga kalokohan ni Isabel eh. Salamat. Sige, iwanan mo muna kami. Pare, magpahinga ka na siguro. Huwag na tayo sumunod doon kay Isabel. Gusto ko kasing tumulong kay Isabel. Gusto kong makuha niya na agad si Catherine. Ano mo matutulong mo sa kanila, pare? Kagaling mo lang sa ICU, mahina ka pa. Sugod ka agad sa gulo, baka matuluyan ka niyan. Kaya ko naman yung katawan. Ikaw talaga, pare. Pahinga mo na yan. Sigurado akong kaya na nila yun. Tsaka wala nang maibabat-bat yun si Scarlett. May imbistado na yung mga kalukuhan niya, di ba? Naawala ako kay Isabel. Nakita ko lahat ng hirap na dinanas niya at sakripisyo. Only to find out na siya pala yung may karapatan sa pamangkin ko. Sana talaga ay makuha niya na si Catherine. Teka lang, pare. I understand po. At saka na-appreciate ko rin po na kayo na po yung gustong lumayo po kay nanay para tumahimik na po yung lahat. Anak, salamat sa pag-intindi mo sa akin, ha? Huwag kang bibitiw. Sana sa akin lang yung loyalty mo. Naalala ko pa rin si Tita Matilda. Siya ang nagsabi sa akin na ipa-DNA test sina Isabel at Catherine. Ang ibig mo sabihin? Tama ang hinala namin ni Isabel. Si Scarlett ang pumatay kay Tita Matilda. Ha? Paano sabi yun? Kung nagawa ni Scarlett na pagtangkaan ng buhay ko para patahimikin ako sa nalalaman ko, siguradong siya rin yung may kasalanan kung bakit namatay ang Tita Matilda. Dahil ayaw niyang malaman agad ni Isabel na siya ang totoong nanay nito. Napakasama ni Scarlett. Ang bait-bait ni Tita Matilda sa kanya para gawin niya to sa kanya. Diaz, gusto kong makulong tong babaeng to para pagbayaran niya lahat ng ginawa niya sa amin ni Tita Matilda. Ano? Naniningil kayo? Hindi niyo na nga nagawa yung inutos ko sa inyo eh. Eh, ma'am, wala naman yung tao dun eh. Saka, hindi ko na siguro problema yun. Ang usapan natin, babayaran ko kayo pag mission accomplished. Eh, paano naman yung... O sige na, huwag ka na magreklamo. Kung bayad lang, walang problema. Sige, umpisahan niyo sa pagbabantay sa amin ngayon. Yung iba dun sa labas. Pero teka, hindi kayo pwede magpapasok ng kahit sino, ha? Maliwanag? Okay po. Sige na. Ikaw, mag-empake ka na ng gamit namin ngayon din. Sige po, ma'am. Dali. Insan, masyado ka naman yatang nagmamadali. O halimbawa na nga, may alam sila Isabel. Eh, nasa atin naman yung ruling ng korte na ikaw ang guardian ni Catherine. So, hindi nila basta makukuha sa'yo si Catherine. Sigurista ako, Patty. At hindi ako papayag na sabugan ako ng sitwasyon. Hindi ko sila bibigyan ng kaligayahan, kaya tama lang na umalis tayo ngayon. Ngayon na po tayo alis. Eh, akala ko po ba pinaplanan niyo pa lang? Scarlett! Ma'am, huwag po kayo mag-iskandalo ito. Scarlett, lumabas ka dyan! Scarlett! Scarlett, lumabas ka dyan! Ano kasi hindi na ako makapag-antay pa ng ibang araw. Ma'am, may naghanap po sa inyo sa labas. Isabel daw po. Galit na galit. Ma'am, huwag kang makikialam dito, ah. Catherine! Huwag kang makikialam dito. Catherine, anak!
Nandito ako! Ako yung totoo mong nanay! Catherine! Scarlett! Scarlett! Scarlett, lumabas ka dyan! Bakit yung sinasabi sa akin ngayon? Di ba sinabi ko huwag kayo magpapasok ng tao? Palayasin niyo! Catherine? Tito? Oo, ako nga. Sino po pala talaga kayo? So alam mo na rin pala ang totoo. Pero kung hindi pa, hayaan mo ako magsabi sa'yo. Si Isabel, siya ang totoo mong nanay. Gusto mo ng ebidensya? Pauulanan kita ng ebidensya. Basta ilabas mo si Catherine, tapos magpapa-DNA test kami para patunayan ko sa'yo na ako talaga nanay ni Catherine. Minor pa si Catherine. Kaya ako masusunod sa mga desisyon niya. Kaya walang magaganap ng DNA test. Huwag kang pakialamera. Ikaw yung pakialamera sa buhay namin. Ikaw! Hoy! Hoy, tama na! Oh, makikialam dito, ha? Hoy! Hop! Ilabas mo si Catherine! Nakausap ko na yung abogado kanina. Sabi niya, bukas na bukas din daw. Sasampahan niya ng kaso ni Scarlett. Kailangan naman ko ni Scarlett eh. Kayo po ang nanay ko?